Dalawang mundong magkaiba, dalawang taong nagmamahalan, ngunit magkaiba ang pinaglalaban. Saan hahantong sa dalawang nagmamahalan? Dalawang angkan, dalawang pinaglalaban ang tama at mali. Sino nga ba ang magbabagay sa huli? At sino nga ba ang tama at mali? At saan nag-ugat ang lahat ng hidwaan sa mundo ng dalawang kilala sa lipunan at ganit sa kapangyarihan? Bawat angkan, pinaglalaban ang yaman. Si Nathaniel ay galing sa pinakamayaman makapangyarihan angkan. Kinikilala saan man dako ng Puerto Salvacion, ngunit kahit anong kayamanan at kapangyarihan ang angkan ni Nathaniel, nananatili itong taliwas sa ugali ng kanyang pamilya. Hanggang isang araw, may nakilala si Nathaniel na sa unang kita pa lamang ay nagpatibok na sa kanya puso nito. Nabigahan ito sa ganda ng dalaga. Ngunit taliwas sa angkan na mayroon si Jessa. Sapagkat ito'y laking hirap. Isang anak ng mambubukid si Jessa. Ngunit minihal niya ito. Sa una itinago nila ang kanilang relasyon. Dahil alam ni Nathaniel na hahadlang ang kanyang mga magulang. Ngunit di habang panahon na maitatago nila ang kanilang pag-iibigan, nalaman nandun ang kanilang relasyon. Pinaghihiwalay sila nito. At ang gusto nandun para kay Nathaniel ay si Alma na ang kabilang angkan. At itinakda ang kasalan ni Nathaniel at ni Alma. Hindi, Papa. Kahit anong gawin mo, di ako pakakasal sa kanya. Hindi ko mahal si Alma. Si Jessa ang minamahal ko. Walang nagawa si Nathaniel kundi ang sumunod sa ama. Ngunit dumating na ang araw ng kasal nila ni Alma. At ang araw na yun, di ito sumipot sa simbahan. Tumakas sila Nathaniel at Jessa. Ngunit nasundan sila ng mga tauhan ng kanyang ama. Hanggang pinaglaban ni Nathaniel ang kanilang balak na makatakas. At nagawa nila ito dahil sa pag-iibigan nila ni Jessa. Pasensya ka na, Jessa, sa lahat na ng mga nangyayari sa atin ngayon. Ayokong mawala ka sa akin. Nathan, tandaan mo parati kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. At nakatakas ang dalawang nagmamahalan. Nakarating sila sa Maynila. At doon sila nagsimula ng buhay na malayo sa kanilang pamilya. Nagsimula silang maghanap ng bahay na mauupahan. Simple, ngunit nararamdaman nila ang kapayapaan. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Hanggang di nila maiwasan ang pangyayari sa kanilang lugar. Lalong naging magulo. Kamkaman ng mga kalupaan. Patayan dahil sa kanilang partido. At ang lahat ng nagagawi sa kabilang kampo, di na nakakauwing buhay. At ang mga babae ay kinagahasa. Nakakalungkot ang mga nangyayari sa atin lugar, Jessa. Kung anong gulong nangyayari dati, ngayon, mas lalong naging magulo. Di na lamang sumagot si Jessa kay Nathaniel. Niyakap niya ito ng mahigpit. At inaayos na nila, Nathaniel, ang kanilang kasal.
Simple lamang at ang mahalaga ay may basbas na ang kanilang pagmamahalan. Jessa, pasensya na kung ang pangarap ko dati na kasal para sa iyo ay magarbo. Ngayon na uwi sa simple at tayo-tayo lang. Natawa na lamang si Jessa sa asawa niya sa tinura nito. At ang sabi nito, I love you. Kahit simple ang mahalaga ay ang kasama kita. Magkasama habang buhay, okay na. Doon na nagsimula silang dalawa na buong bilang isang mag-asawa. Kinalimutan ang mga nangyari sa Puerto Salvacion. Kinalimutan ng pamilya na pansamantala. Naging masaya ang bawat araw sa kanilang pagsasama. At si Nathaniel naghanap ng mapapasukan. At si Jessa naghanap na rin upang makapagsimula sila ng asawa. Ngunit di nila may iwasan na ang mag-alala sila sa kanilang pamilya. At isang araw may dumating sa kanilang bahay na di inaasahan. Mama, paano ninyo nalaman kung saan kami? Sana din na lang kayo nagpunta. Tahimik na kami ni Jessa. Di alam ng papa mo ito, anak. Pumunta ako dito upang ibigay sa iyo ang susi na to. Itago mo yan, darating ang panahon na magagamit mo ito. Hindi alam ng Nathaniel kung para saan ang susi na yun. Hanggang tuluyan ang umalis ang kanyang ina. Ngunit palaisipan ang susi na para sa kanila. Lumipas ang buwan. Tahimik sila Jessa at Nathaniel sa kanilang pagsasama. Ngunit hindi nila inaasa na ang tahimik at masaya nilang binubuo ay muling magugulo. Papa, anong ginagawa ninyo dito? Tahimik na kami, pakiusap. Hiwalayin mong babae na yan, sumama ka sa akin. Sa pilitan pinaghihiwalay sila nandoon. Ngunit kagaya ng dati, pinaglalaban ni Nathaniel ang pag-iibigan nila. Hanggang, sige, simula ngayon itinatakwil na kitang anak ko. Lahat ng mamanahin mo, kahit 5, wala kang makukuha. At wala kang karapatan sa angkan ng Montemayor. Galit na galit ang Don sa kanyang anak at ito'y itinakwil. At muli naghanap ng matataguan silang mag-asawa upang maging tahimik ang kanilang pamumuhay. Patuloy ang buhay na masaya na magkasama. Ngunit din nila maiwasan, ang kanilang mundo ay nagmula sa magulong pamilya. Hanggang isang araw na balatian nila muling nasunog ang palayan at tubuhan ng kabilang angkan. At ang sabi na may sala ay ang kanyang ama. Lalong naging magulo ang buhay sa Puerto Salvacion. Di kaila ang patayang gahasaan ng mga kababaihan. Kahit dayuhan, nalalaman na lamang ay patay na matatagpuan. Ngunit isang di inaasahan pangyayari ang naganap sa pamilya ni Nathaniel. Ang kanyang pinakamamahal na ina ay natagpuan patay at ito ay ginahasa. Ang iniisip na may kagawan ay ang ama ni Alma, ang kabilang kampo. Kung gaano kabangis si Don Julio, mas lalo itong naging mabangis. Sakim, kahaman, at lalo itong makikita ang galit sa kanyang mga mata at kilos. At paghihiganti na ang tanging hangarin nito. Katarungan para sa kanyang minamahal na asawa na si Mildred. At si Nathaniel at Jessa ay umuwi sa Hacienda Salvacion upang makapunta sa burol ng ina. Ngunit kahit anong gawin ito, ay di sila pinapasok ng ama at mga tauhan. Hinaharang na sila na sa gate pa lamang.
Walang nagawa si Nathaniel kundi ang umiyak sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na ina. Umuwi sila sa Maynila, naluhaan at nasasaktan. Nagpatuloy sila sa pamumuhay na tanging silang mag-asawa lamang. Hanggang isang araw, biniyayaan sila ng anak ni Jessa. Sobrang tuwang-tuwa ang mag-asawa. Ikaw ang magdadala sa pangalan naming Montemayor. Ngunit hindi kita palalakihin sa pagiging gahaman. Lalaki kang mapagmahal, matatag, at may sarili kang salita sa buhay. Na kahit ang dugo na nalalatay sa buong pagkatao mo ay Montemayor. Lalaki kang mabait at mapagmahal. Kagaya ng iyong ina. Lumuluha na si Jessa sa mga naririnig sa asawa. Mahal ko, di ako nagkamali na ikaw ay minahal ko. Na ikaw ay ang aking pinaglaban. Mahal na mahal kita. Tandaan mo parati ang sinumpaan natin ay hanggang kamatayan. Natawa na lamang si Nathaniel sa asawa. At niyakap niya ito ng mahigpit. Ha, mahal ko. Tama na ang drama, masama sa baby, okay? Kasabay ng ginawad sa kanya na mainit na mga halik. Mahal na mahal ko kayo. Nagpatuloy ng maayos ang pamumuhay nila ni Nathaniel. Masaya na tahimik. Na kahit minsan naalala niya ang kanyang ina. Siguro kung buhay ang kanyang ina ay isa rin itong masaya sa kanyang magiging apo. Ngunit wala na ito. Hanggang ngayon wala pa rin katarungan ang may sala sa nangyari sa kanyang ina. Anong mangyayari sa buhay na itinatahak ni Nathaniel at Jessa? Ngayon may panibagong blessing na ibinigay sa kanila. At anong kahihinatnan ng mga nangyayari sa Puerto Salvacion na ang tanging puro galit at paghihiganti ang tanging nasa puso ng Don?